Maraming beses ko pong pinag-isipan ang sulat kong ito. Gusto ko lang pong sanang dalhin itong lahat hanggang sa huling hininga ko. Ngunit sa bawat araw ng pakikinig ko sa programa ninyo ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para sumulat na sa wakas sa inyo. Ang kwento ko naman ang ibabahagi ko sa ating mga kabarangay. Ang kwento ko naman ang magbibigay aral o inspirasyon sa ating mga tagapakinig. Kung tutuusin, papadudot lahat ng hirap na dinanas ko ay parang isang pagsubok para pagsumikapan ang mga pangarap ko sa buhay. Kung hindi ako naghirap, wala siguro ako sa kinakatayuan ko sa ngayon. Ako po si Martina at sariwa pa sa alaala ko noong mga araw na wala kaming baon tuwing pumapasok sa eskwelahan ng kapatid kong si Hernan. Elementary kami noon, papadudot, at nakaranas na kaming dalawa ng matinding pambubuli dahil sa mahirap lamang kami. Kesyo ang babaho daw namin dahil sa walang pambili ng uniforme ay mga pinaglumaan ng amo ng nanay ko ang isinusuot namin. Halata ang paninilaw dahil sa kalumaan ng tela. Sa aking murang kaisipan ay nainggit ako sa ibang mga bata na may maayos na mga sapatos. Lalo na tuwing unang araw ng pasukan. Nagpapayabangan ng kanilang bagong sapatos. Samantalang kaming dalawa ng kapatid ko ay gustong itago sa ilalim ng lupa ang mga paa namin dahil wala kaming mga sapatos. Bagay nga ang sapatos sa mga paa mo, Ate Martina. Sa ukay-ukay ko pa binili yan. Ingatan mo yan, ha? Salamat, Hernan. Pinaglaanan mo talaga ako ng sahod mo sa poultry para lang magkaroon ako ng sapatos. Siyempre, para kapag maging teacher ka na, ako naman ang bibilhan mo ng sapatos. Yung tulad ng sa mga basketball player. Sana nga makapagtapos ako. Mangyayari yan. Naniniwala kong kaya mo yan, ate. Hindi ko na ibubuli nung Lisa Faye na yun dahil may sapatos ka na. Naninibago nga ako eh. Parang iba sa pakiramdamang may sapatos habang naglalakad tayo. Hindi ko nararamdaman ang init at saka yung sakit ng mga bato sa lupa. Ganito pala kapag may sapatos. Mawawala ng kalyo sa paa mo niyan, ate. Okay ka lang ba talaga sa trabaho mo sa poultry, Hernan? Oo naman. Masaya din kaya yun nagpapakain ka ng mga manok. Nakakatuwa, lalo na kapag nakita mong marami silang itlog. Masaya din ang amo namin kaya hindi mainit ang ulo niya. Salamat, Hernan. Salamat sa sapatos. Magsusumikap ako. Makakatapos din ako. Kakayanin ko. Haharapin ko yung mga bully. Hindi nila ako matatalo. Ngayon pa na may sariling pares na ako ng sapatos na bigyan ng pinakamabait na kapatid ko sa buong mundo. Naks naman, ate. Basta, huwag kang magpapa-apekto dun sa kanila. Sumbong mo sila sa akin. Hahagisan ko sila ng dumi ng manok. Yung basa. Grabe naman yun. Sabi ni nanay at tatay, huwag gantihan ng kasamaan ang gumawa sa'yo ng kasamaan. Sa bagay. Basta, ate, masaya ako para sa'yo. Parang ako na rin na nag-aaral. Basta, turuan mo ako sa bahay tuwing wala kang pasok at wala rin akong trabaho, ha? Sige, tuturuan